sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang iyong katabi ng magandang hapon? Kahit mainit ang panahon, tayo pong lahat ay nagkakatipon ngayong hapon na ito, ngayong araw ng Biyernes, ikalawang Biyernes ho sa panahon ng Kwaresma, at alam po natin ang araw ng Biyernes ay araw na inilalaan po natin upang tayo ay magbigay papuri, parangal at pagpapasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, magandang simulan po natin ang pagninilay natin sa hapong ito at inaanyayahan ko po ang lahat na tingnan po ninyo ang inyong katabi. Pakiramdaman nga po ninyo ang inyong katabi. Buhay ba ang inyong katabi? Paano natin masasabi na ang isang tao ay buhay? Kapag mainit, sinasabi rin natin, higit sa lahat, kapag ang tao ay buhay, humihinga pa yan. Pero minsan may biro tayo, Father, buhay nga, humihinga, mukha namang patay. Wala kasing kagana-gana, walang kalakas-lakas. Pero mga kapatid, napakaganda ng pagpapaalala po sa atin sa araw na ito, na ang pagiging tunay na buhay, hindi lamang sa paghinga, kundi sinasabi sa ating unang pagbasa para sa araw na ito, na ang tunay na buhay ay ang taong gumagawa ng kabutihan.
Ibig sabihin, ang kabutihan ang nagpapabuhay sa tao. Hindi lamang ang hininga, ngunit ang isang taong tunay na buhay, mabuti. Ang isang taong tunay na buhay, gumagawa ng tama. Ang isang taong tunay na buhay, laging ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. Dahil ang kagustuhan ng Diyos ay laging paggawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, magandang tanungin yung ating mga sarili, buhay nga ba ako? Tanungin mo yung katabi mo, buhay ka ba? Kung ikaw ay buhay, siguraduhin mong hindi ka lang humihinga, bagkus ikaw ay nagpapakabuti. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay mabuti? Parang ayaw ninyong maniwala, no? Parang hindi ka panipaniwala. No? Tandaan natin nung tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay nilikha niya bilang kanyang kawangis. At kung ang Diyos ay tunay na mabuti, ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan. Pero tandaan din natin mga kapatid, kahit ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan, may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali, may mga pagkakataon na tayo ay nadadapa, may mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Sa madaling salita mga kapatid, oo, ikaw ay mabuti, pero hindi ka perpekto. Oo, ikaw ay mabuti, pero may kakulangan ka. Oo, mabuti ka, pero tandaan mo, may limitasyon ka. At minsan mga kapatid, maraming pagkakataon na ipinaparamdam natin yung ating kakulangan, kahinaan at pagkakasala sa bugso ng damdamin. At ano pong ibig sabihin ng bugso ng damdamin? Minsan po, ang pangunahing pagkakasala natin bilang mga tao ay yung pagiging magagalitin. Sino po ba sa inyong hindi nagagalit? Meron po ba? Ngayon po, napakainit ng panahon, ang bilis nating uminit ng ulo. Napakainit ho ng panahon, napakabilis din natin magalit. Pero alam niyo po mga kapatid, tanda po ng ating pagkatao, yung pagkakaramdam natin ng galit. Pero kailan po nagiging kasalanan ng galit? Kapag ang galit, nakikita na po sa ating pagkilos at paggawa. Yung ating galit, nakikita na po sa ating pananalita. Yung ating galit, nakikita na po sa ating pag-iisip. Yung tipong lahat na lang ng bagay, galit ka. Pagkagising pa lang sa umaga, makita mo yung mister mo, galit ka na kagad. Makita mo pa lang yung misis mo, galit na, sira na ang araw mo. May mga pagkakataon, mga kapatid, na nandoon ang galit. Dahil yung mga oras na tayo ay nagagalit, ibig sabihin, yan din ang oras na tayo ay nawawala ng pasensya. Pero mga kapatid, kung gusto natin humaba ang pasensya natin, isang bagay po ang gusto kong gawin ninyo. Tingnan po ninyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil oras na tinitingnan natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy tayong pinapaalalahanan na ang Diyos ay Diyos na mapagpasensya. Na sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng napakadami nating pagtalikod sa Kanya, ano ang pinagkakaloob sa atin ng Diyos? Pagpapatawad, pagmamahal. Normal ho ang magalit, pero kailanman hindi maging normal na sa lahat ng oras at pagkakataon, galit ka. Nagiging pagkakasala ang galit.